ang Diyos na totoo ay tunay na naging tao ring totoo. And His being a child, ang pagiging bata, ay patunay na talagang naging tao siya. Lahat ng tao na isinisilang ay nagsisimula sa pagiging sanggol. But one thing is that being a child for Jesus was not just a stage in His life. Ang pagiging bata ay hindi lamang ilang taon sa simula ng kanyang buhay. But the childhood of Jesus is not measured only by years. His being a child is His relationship with God the Father. He remained a child. He remained a child of His Father, meaning He always listened to the Father. He was always available to do the will of the Father. He was obedient to the Father. He was docile to the Father. He never lost his being a child. It was a permanent character of Jesus. Mapagpakumbaba, sumusunod sa Ama. Ang kanyang pagiging bata ay yung paghubad ng lahat ng kayabangan, pagmamataas. Hindi niya sasabihin sa Diyos Ama, "Oya, 33 anyos na ako. Ako naman ang masusunod." Tapos na ang pagiging bata ko. Hindi, wala sa Biblia yan. Wala sa Biblia. Hanggang sa katapusan, ang kanyang salita ay, "Not my will, but your will be done." Ang paghahari ng Diyos ay nakalaan para sa mga bata. People were bringing children to Jesus. Most likely, these were the fathers of the children. Kasi nung panahon ni Jesus, ang mga tatay po ang nagdadala ng mga anak sa sinagoga. Ang mga tatay ang nagdadala ng mga bata para pabindisyonan sa mga guro. Kaya lang, pinigilan sila. Sino ang pumigil? Yung mga disipulo ni Jesus. At yan ang nakalulungkot sapagkat ang Ebanghelyo sinasabi, yung mga pumigil sa mga tao, sa mga bata na lumapit kay Jesus, ay yung mismo mga alagad ni Jesus. That's the irony of it. The inner circle of Jesus, the friends of Jesus, the disciples of Jesus were the ones preventing people, children, to come to Jesus. At nagalit si Jesus sa mga apostoles. Sabi niya, "Let the children come to me. Do not prevent them from coming to me." Bakit ganon yung naging ugali ng mga apostol? Bakit nila pinigilan yung paglapit ng mga bata kay Jesus?
Kaya mga minamahal kong kapatid, baka paminsan-minsan ay paalalahanan natin ang ating mga sarili. Nagiging dahilan ba ako para ang kapwa ko ay hindi makalapit sa Panginoon? Ano ho ito chapter 10 ng Gospel ni St. Mark. Kung pupunta po tayo doon sa chapter 9, may nangyari kasi Nagdidebate itong mga apostoles. Sino ang pinaka-dakila sa atin? Who is the greatest among us? At nahuli sila ni Jesus na ang kanilang pinag-uusapan ay greatness. Sino ang superior? Sino ang mas sikat? Sino ang bigatin? Pero sinabihan na sila ni Jesus noon, ang paghahari ng Diyos ay hindi ganyan. Ang paghahari ng Diyos ay para sa mga bata, mababa, yung nagpapakumbaba na umaasa sa Diyos. Pero bakit kinakailangang makita ng mga bata si Jesus? Sapagkat dyan lamang natin sila maimumulat kay Jesus. Mga kapatid, lalo na sa mga tatay, pati na ang mga nanay dito, dinadala ba ninyo ang mga anak nyo kay Jesus? Saan nyo inilalapit ang inyong mga anak? Kailan ninyo ipapakilala si Jesus? Kapag matanda na sila? Hindi. Bata pa lang. Bago kayo maunahan ng mundo at ipakilala ang mundo, bago kayo maunahan ng social media at ipakilala kung sino-sinong mga tao, bago kayo maunahan ng television upang makilala kung sino-sino yung mga tao, unahan nyo na sila. Ipakilala ninyo si Jesus sa mga bata. Hindi tayo kinakailangan maging isip bata para maging katulad ng Santo Niño. Ang kailangan ay magkaroon tayo ng isang ugaling katulad ng bata, nagtitiwala sa kanyang magulang, kumakapit sa kanyang magulang, napaaakay sa Diyos, sumusunod sa kalooban niya. Amen.